Hi, my name is Shig, isang DevOps engineer. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng isang server sa loob ng AWS. So ang service na gagamitin natin is yung EC2. So ano nga ba ang EC2 instance? EC2 instance is a term ng AWS para sa isang computer. So isang computer na nasa loob ng AWS data center na yun yung gagamitin natin ah, para magawa yung mga projects natin. So turo ko sa inyo kung paano. So this case, login lang tayo sa AWS natin. So madali lang pag-create ng AWS. So ayun lang naman. Susundan mo lang yun, sign up ka lang and then that's it. Makakapag-create ka na. Enter mo lang yung debit card or credit card mo. Huwag ka mag-alala kasi wala ka namang babayaran. Free lang siya. For that, parang 100 days yata siya na free. So, ayan, makikita mo dito, ito lang yung binabayaran ko dyan, $5. So, ngayon nakaka $2 na ako, magkano na yan, 100 pesos, 150 pesos. So, ayan siya. So, ano ba naman yung 150 para matuto? No? So, ayan, pupunta tayo sa EC2 na service ng AWS. So, sa EC2 na service ng AWS, meron dyang instance. So, pasok tayo ng instance. Lipat tayo ng region. So, in my case, ang ginagamit ko na region, Singapore. Ang ibig sabihin naman ng mga region, kung saang data center mo ilalagay yung server mo. Bakit kailangan ng region? Dahil yung ibang mga clients natin, kinikater natin sila on that specific area or country na kung nasaan mas malapit. So, in our case, Singapore, yan, nasa Asia tayo. Pwede Singapore. So, ayan, meron na akong dalawa. Chicken wings tsaka chicken banana. So, pakita ko sa inyo yung kung paano mag-create lunch instance lang. Names and tags. Anong papangalan mo? Gusto mo? Chicken balls. Yan, pili ka lang dito kung anong type ng server yung anong OS yung gusto mo. So, pwedeng Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows. Yan. So, Windows, pwede pala, no? So, pwede ka makapag-games. Hindi, mabagal yan. Kailangan pang ano lang siya, pang mga Windows server na OS lang yan. So, ayan. Yan, Ubuntu server 24. Gagamitin natin yung pinaka-latest. Then, architecture. Ayan. x86, instance type. Ang ano yung instance type? Instance type is yung type ng instance na gagamitin mo kung saan ano yung CPU or yung memory and yung memory niya. So this time gagamitin natin yung 1 CPU and 1 gig memory, which is pasok siya sa free tier. So yan, wala kang babayaran diyan. Kasi pag ginamit mo yung iba, for example this one, meron kang 1 CPU and 2 gig memory, T2 small, ang bayad niyan ay $0.0436 per hour. So, magkano siya? Para ka nagre-rent sa computer shop ng 0.0436 USD to PHP. So, 3 ka per hour. So, kung times mo sa 24, magkano na rin yan? Kung 24 hours nakabukas, kung 1 week, magkano na rin yan? So, yan. Meron kang 3 per hour. So, huwag tayo dyan. Dito lang tayo sa libre. Key pair. Ngayon, kung anong key pair yung gagamitin mo. Kung wala ka pang key pair, since bago ka-create mo nga lang, pwede ka mag-create ng bago. RSA. So, pangalan ng server natin ay chicken balls. So, chicken balls. Yan, ganun lang kagdali. RSA, launch key pair. Ayan na siya, pasok mo siya. So, automatic mado-download natin siya. Security group, kung anong security group natin. So, kung wala pa, pwede ka mag-create ng bago. So, yan, anywhere, 00, iwan mo lang yan dyan. Explain natin yan sa mga susunod.
So, allow HTTPS, HTTP. For now, SSH muna. So, sa storage, yan, ganun lang kadali. Ang sabi dito, free tier eligible customers can get up to 30 gig. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit na hanggang 30 gig. So, lagyan natin 30 gig, sayang naman. Advanced details, yan, ay, iwan mo na lang yan muna dyan, ganyan. User data, may use din yan, pero wag naman na natin gamitin. So, ganun lang, launch instance. Pasok. So, ganun lang kabilis. And then, eto na siya. May server na tayo. May computer ka na sa AWS Singapore. So, ganun lang siya kabilis. Ayan, initializing na siya. Pasok tayo. So, meron siyang public IP tsaka private IP. Kung hindi ka pa familiar sa public tsaka private IP, matatakal din natin yan. Pero, ayan siya. Ngayon, paano natin i-access yung server natin? Si Linux server natin. So, connect. Pagdating mo lang yung connect. SSH, client. So, sabi dito, run this necessary command if necessary to ensure your key is not publicly viewable. So, kailangan natin i-change chmod. Yun yung command sa Linux. 400. Tapos, yung pangalan ng key. So, kung naka-Mac ka, open mo lang yung terminal, puntahan mo lang kung nasan yung key. So, in our case, nasa download. Sa download siya. Yan. Tapos, hanapin mo lang dyan. Malamang nandyan lang yan. Si chicken. Yun! Chicken balls. Okay, so chmod 400, copy paste lang. Chmod 400, yan. So, connect your instance using its public IP DNS, example, SSH-I, yung susi mo, yung key, then yung username, at yung public DNS. So, try natin. Tatanungin ka kung sure ka ba. Yes, para kumagat yung fingerprint. Yes, type mo lang yes, and then pasok ka na. So, ganun lang. So, dito ka na sa server mo. Who am I? Ubuntu. Diba? Hostname. So, punta tayo dito. Check natin. Running na siya. Right na wala. So, pa nga. Refreshing instant. Hintayin natin. Masyado yata tayo mabilis. Broken pipe. Nawala daw siya. Hashtag IP address. Refresh. Refresh lang natin. And then, updated. Less than a minute ago. Okay. So, pasok tayo ulit. Testing natin kung papasok na siya. Uy, nagbago yung public IP kasi nag-restart. So, ganun yung behavior ni public IP. Kapag nagre-restart, nagbabago. Kung gusto mo maging static yan, merong setting si AWS dyan, which is yung elastic IP. So, connect tayo ulit. So, kunin natin to. Tingnan natin kung makakapasok tayo using sa public DNS niya. Public key. Nasa maling directory tayo, sabi. Kasi, yung directory natin, yung folder natin, kung nasan tayo ngayon, wala doon yung key. So, nasa downloads yun. So, punta tayong downloads. Then, copy, paste. Pasok na siya. So, ayun na siya. So, tingnan natin kung may internet. ping.google.com. Internet na siya, hostname. Ito siya. So, who am I? So, siya si Ubuntu. Ayan yung ginamit natin. So, yan. Ganun lang kadali. Meron ka na agad na server na nasa AWS. Ganun lang siya kabilis. So,
Ayun muna yung tutorial natin for now. At maraming salamat. And kung may mga questions kayo, kung anong gusto niyong topic natin na i-handle, comment nyo lang. At ayun. Thank you. Bye-bye.